You are saved to serve, not to sit. Ikaw ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Lahat ng great men sa Bible are servants of God. Ito ang puso ng Panginoon at ito ang nais ng Panginoon na ipagawa sa buhay ng bawat Kristiyano. We are most like Christ when we serve Him and when we serve others. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Sa lesson na ito, ang pag-uusapan natin is developing a servant's heart. Papaano nga ba ako dapat maglingkod sa Panginoon? Marami ang gustong mamuno pero iilan lang ang handang maglingkod. Ang style ni Jesus ng leadership is not about power, it's not about position nor fame, it's about service. Yung salitang ministry came from the Greek word diakonia, which means service, attendance, helping, or waiting on others. Ang diakonia ay paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Serving God by serving others. Even Jesus in Mark chapter 10 verse 45, ang sabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yung title na ginamit ni Jesus sa sarili niya is Anak ng Tao or Son of Man, which is an evidence na si Jesus ay nagkatawang tao at namuhay na kasama natin. He took upon Him the form of a servant, sabi ng Philippians chapter 3. Bakit, Pastor? Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Alam niyo, sa kaharian ng Diyos, ang dakila ay hindi ang pinaglilingkuran, kundi ang naglilingkod. Sabi ng Matthew chapter 23 verse 11 to 12, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kung tatanungin kita, kapag naririnig mo ang salitang paglilingkod sa Panginoon, ano ang pumapasok agad sa isip mo? Isang bagay na lagi ko tinitignan bilang isang leader. Leadership is never about power. It is always about empowerment. Papaano ko matutulungan ang mga taong ito na mapalapit sa kalooban ng Panginoon? How can I help them na maging maayos yung buhay nila? Ganun dapat yung isip ng isang tao na nagdilingkod sa Panginoon. It's not about him, but it's always about God. Ang paglilingkod ay hindi option para sa Kristiyano. Ito ay pagtulad kay Kristo. Ito ang puso at itong example at itong inutos ng Panginoon na dapat nating gawin. When we do ministry, these are the things that we should take heart. Papaano ba ako dapat maglingkod sa Panginoon? Ngayong nasa ministry ka na at ikaw ay nag-undergo sa klase na ito. Ito yung mga bagay na dapat mong tandaan. Number 1, maglingkod ka ng merong kababaang loob or humility. Si Christ Jesus, sabi ng Philippians chapter 2 verse 5 to 7, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panatilihin ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, siya ay nagpakababa. Nasa estado ng pagpapakababa si Jesus nung nabuhay siya dito sa lupa. At isang bagay ang pinakita ng salita ng Panginoon sa atin dito, na ang sinumang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Lahat ng mga tao sa Biblia na masyadong naging mayabang ay pinabagsak ng Panginoon. Isa sa mga naging dahilan kung bakit bumagsak si Lucifer is pride. Isa sa naging dahilan kung bakit natalo si Goliath is pride. Yung mga bagay na ito ang hindi natin napapansin sa buhay natin. Ang sabi ng Bible, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Napaka-importante na maintindihan natin na ang matinding pagkilos ng Diyos sa buhay mo ay magsisimula kapag ikaw ay lubos na sumuko at nagpakababa sa Kanya. Pagdating sa ministry, hindi yan pasikatan. Diba? Hindi yan pagalingan. Ang talento, 2.5 lang yan. Marami ka matatagpuan, lahat ng tao may talento, lahat ng tao may galing at talino. Pero dapat mong maintindihan na yung tao na mayroong maayos na karakter, maayos na puso, sa harapan ng Panginoon, ang lubos na ginagamit ng Diyos. When you do ministry, be humble. Ang pangalawang paraan sa paglilingkod sa Panginoon,
ay maglingkod ka ng merong katapatan. Ang sabi ng Psalm chapter 78 verse 72, si David to eh. So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them with his skillful hands. Tapat na puso at mahusay na paglilingkod. Dalawang bagay na makikita natin dito, na sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi lang character, hindi lang maayos na puso, kundi dapat din daw paghusayin mo yung mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Dapat magkasama ang puso at ang kamay. Kung may talento, ngunit walang pusong tapat, posibleng magmalaki at gamitin lang para sa sariling kapurihan. Pero kung may pusong tapat naman, ngunit walang kahusayan, magiging limitado ang kaya mong gawin sa paglilingkod. Dapat parehong hinuhubog ng Diyos ang ating puso at ang ating kakayahan. Dapat maintindihan mo na ang ministry ay responsibility and you have an accountability. Kapag wala ka sa practice, kapag hindi ka makakapagturo, o kaya kapag hindi ka makakapunta dito, hindi ka makakasama, matuto ka magsabi, magpaalam, because accountable ka doon. Dapat mo ring maintindihan na pagdating sa ministry, dapat mo ring paghasain yung mga talento na binigay ng Diyos sa'yo. Galingan mo, mag-aral ka. Kasi mas marami tayong magagawa kung paghuhusayin natin yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Tandaan mo yung principle na sinasabi lagi ng Biblia na ang sino mang nagiging tapat sa maliit ay pagpapalain ng Diyos ng mas malaki. Kaya dapat mong makita na ikaw ay nilagay ng Diyos dyan para hindi lang i-develop yung talents na yan, kundi para makapagturo din ng mas maraming tao at mas maraming maabot para sa gawain ng Panginoon. So una, maglingkod ka ng may kababaang loob. Pangalawa, maglingkod ka ng may katapatan. Ang pangatlong bagay, when we serve God, you have to serve Him ng merong pagmamahal. Ang sabi ng 1 Corinthians 13 verse 1 to 3, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. I'm just a tinkling cymbal. Kung ako man ay may kakayaang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok? Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong mapapala. So dito makikita natin that it is very important na magkaroon ng pagmamahal sa bawat paglilingkod na ating gagawin. You see, when love is present, it makes everything special. Yung mga bagay na ginagawa mo, yung niluluto mong putahe, yung mga paglilingkod na ginagawa mo, yung pagsasalita mo, di ba? When love is present, it becomes special. Merong disciple si Jesus na malapit sa puso niya. Ang pangalan niya ay si Peter. Alam natin yung kwento ni Peter. Nasabi niya kay Jesus, Lord, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pero nung nagkaroon na ng kagipitan at si Jesus ay hinuli ng mga sundalo, sabi ng Bible, 3 times niyang dininay si Christ. Pagkatapos ng crucifixion at nagkaroon ng resurrection, natagpuan ni Jesus si Pedro, bumalik siya sa palaisdaan. Nangingisda ulit si Pedro. Bumalik siya sa dati niyang buhay. Pero alam mo, tinawag ulit siya ng Panginoon. Walang mahuli si Pedro nung araw na yon. At nagulat siya, merong sumigaw na ihulog mo sa kanang bahagi ang lambat. Narinig niya ang tinig na yon. Nakahuli siya ng maraming isda at naalala niya na yun si Jesus. Dali-dali siyang nagubad ng damit. Lumangoy. At sa kanyang paglangoy sa pangpang, nakita niya si Jesus, nag-iihaw na ng isda. Tapos tinanong siya ni Jesus ng mga tanong na ito, Pedro, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, siyempre Panginoon, mahal na mahal kita. Tinanong ulit siya ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Siyempre Panginoon, mahal na mahal kita. Tinanong ulit siya ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? 3 times ang tinanong. Remember, 3 times din yan dininay. Tapos ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, alagaan mo ang aking mga tupa. Nung sinabi ni Jesus yun, He was speaking out of love for Peter.
And he was speaking from the standpoint of love para sa mga magiging anak ng Panginoon. He is truly a shepherd. Alam niyo ang sabi ng Bible, yung tunay na mabuting pastol daw ay yung handang magbigay ng kanyang buhay para sa mga tupa. At yon ay ang Panginoong Hesus. Ang paglilingkod sa Panginoon ay nakaugat sa pagmamahal sa Kanya. Hindi ito obligasyon lang. Ito ay tugon ng pusong umiibig sa Diyos. At alam natin ang nangyari sa Bible na si Peter ay naging isang tapat at totoong lingkod ng Panginoon na nagmamahal ng totoo sa Panginoon. You see, the foundation of our ministry should be our love for God. Anong sabi ni Apostle Paul? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang pumipilit, ang nag-uudyok sa akin. May mga pagkakataon na pag ikaw ay nagme-ministry, mapapagod ka. May mga pagkakataon na parang nagsasawa ka. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon na nag-uumapaw sa buhay mo, ito yung pipilit sa'yo para maglingkod at magpatuloy. Merong ilang bagay na magiging dangers as we do ministry o paglilingkod natin sa Diyos. Ito yung mga nagiging hadlang. Number one ay tinatawag nating pride. Yan. Katulad ng sinabi natin kanina, ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan. Remember, ministry is never about you. Ito ay paglilingkod mo sa Diyos at paglilingkod mo sa tao. Pangalawa, paglihis ng iyong focus. Alam natin yung kwento in Luke chapter 10 verse 40 to 42. Pagpasok ni Jesus sa bahay nila, itong si Martha ay aligaga na naghanda ng lahat ng kailangan. Samantalang ito si Maria ay dali-daling sinalubong ang Panginoon at naupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang mga sinasabi. Habang nakikinig si Maria, nagtataka at naiinis itong si Martha at ang sabi niya sa Panginoong Hesus, Panginoon, pagsabihin niyo naman yung kapatid ko. Ako busy sa pagpe-prepare dito, tapos na nakikinig lang sa'yo. At ang sabi ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, abala ka sa maraming bagay, ngunit si Maria ay pinili ang mas mahalaga, ang pakikinig sa akin. Minsan, ang dami nating ginagawa sa kaharian, nakakalimutan na natin yung hari na ating pinaglilingkuran. Ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang buhay para ikaw ay magkaroon ng fellowship muli sa Kanya. Huwag mong pabayaan ang iyong personal na relasyon sa Diyos. Pangatlo, not just pride, hindi lang yung paglihis ng iyong focus, kung hindi yung pagod at kawalan ng kagalakan. Kung dumadaan ka sa mga pagkakataong ganito, ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Alam mo, hindi pwedeng hindi ka umani. If you are too lazy para magtanim, para magsaka, huwag kang mag-expect na magkakaroon ng harvest. Ang sabi ng Bible, kung sino ang naghasik ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Kung sino ay naghasik ng marami ay aani ng marami. Dapat mong maintindihan yung prinsipyo na ito, na kung meron kang itinanim, meron ka ding aanihin. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ang paglilingkod mo sa Diyos ay pagtatanim din. Hindi pwedeng hindi ka aani. Merong mga time na parang walang ani, may mga panahon na parang taghirap, tagtuyot, pero kung nagpapatuloy ka lang na maglingkod sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, balang araw, makikita mo ang harvest ng lahat ng yan. Kaya sa paglilingkod mo ngayon sa Panginoon, these are the reminders na gusto kong ipaalala sa iyo. Sa iyong personal life, as you serve God, huwag mong pabayaan ang panalangin at pagbabasa mo ng salita ng Panginoon. Ito ang una mong paglilingkod, ang pagsamba at pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Una mong ialay ang sarili mo sa Kanya. Paano ka magpapakain kung hindi ka kumakain? Paano kang magpapalakas kung ikaw mismo ay mahina? Paano gagamitin ka ng Diyos kung ikaw ay empty na empty? Punuin mo ang sarili mo
ng presensya ng Panginoon. Mabuhay ka ayon sa kalooban ng Espiritu Santo sa buhay mo, and God will greatly use your life. Pangalawang reminder sa aking family. Your family is also your ministry. Ang pagtuturo sa mga anak at pagpapakita ng halimbawa sa tahanan ng pananampalataya ay napakalaking ministry. Alam mo, isa siguro sa mga pinakamasarap na maranasan ng isang Kristiyano ay yung sama-sama kayong naglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Joshua 24 verse 15, ngunit ako, sabi ni Joshua, at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw pa lang ang Christian sa family, be a light in that family. Pangatlo, sa aking local church. Sa church na kinabibilangan mo ngayon. Kung wala ka pang church, humanap ka ng isang Christian church na kung saan magagamit ka ng Panginoon at lalo mong makikilala ang Panginoon at makikita mo ang plano niya sa buhay mo. Involve yourself, serve, and help. Maglingkod gamit yung mga spiritual gifts na binigay ng Panginoon sa iyo. Dinala ka ng Diyos sa church na yan para magamit ka niya sa kanyang kaharian. 1 Peter 4:10, gamitin ninyo sa paglilingkod sa isa't isa ang kaloob at tinanggap ninyo. And number 4, sa aking community. Hindi mo kayang abutin lahat, pero kaya mong abutin ang mga tao na dinala ng Diyos sa paligid mo. Ipakita ang pag-ibig sa mga nangangailangan, hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. Matthew 5:16, you are called to be the salt and to be the light of this world. Alam niyo yung salt is an agent of transformation. Anything that the salt touches, it changes. Ilagay mo yung asin sa tubig, nagbabago yung lasa ng asin. Ibigay mo yung asin dito, nakakapaglinis yung asin. Ilagay mo yung asin sa pagkain, papasarapin niya. When salt is present, transformation happens. At sinasabi ng salita ng Panginoon that you have to be a salt, an agent of transformation. But not just a salt, you have to be a light. For you to be a guide towards God and for you to enlighten the life of others. Nais gamitin ng Panginoon ang buhay na meron ka. Pero ang tanong, handa mo ba itong ipagamit sa Diyos? Sabi ng Colossians 3 verse 23, at anuman inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. At dito na po nagtatapos ang ating ministry class, lesson 3, Developing a Servant's Heart. Kita-kits po tayo sa ating next lesson.